Philippine Looper Ferdinand de la Merce ginamit ang Facebook page bilang ID. Feeling VIP na persona non grata sa Negros Oriental. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Philippine Looper with 1 million followers mainit na pinag-usapan ngayon sa social media matapos maglabas ng sama ng loob matapos hindi umano gawing VIP at hindi rin pansinin ng isang LGU sa Pilipinas. Ang taong nagnagalang Ferdinand de la Merce ay isang traveler na layong libutin ang buong Pilipinas nang walang ibang gamit kundi ang kanyang mga paa. Gustong libutin ng taong ito ang buong Pilipinas para daw ma-recognize ng Guinness World Record. Nagsimula ang lahat mula kilometer 0 ng Pilipinas. Ito ang kanyang original post noong January 2, 2025 sa Luneta Park. So from Luneta Park ngayon ay sisimulan niya ang kanyang biyahe sa pinakadulong norte ng Pilipinas sa Batanes hanggang Hulo sa pinaka-south o ibabang bahagi ng Pilipinas. Then from Hulo ay babalik siya ulit ng Batanes. Sa kanyang paglalakad ngayon ay nagbabahagi siya dito sa social media ng kanyang mga adventure. Noong una ay syempre walang pumapansin hanggang sa dumaan ng maraming mga buwan dumami na ng dumami ang nakapansin sa kanyang ginagawa kaya naabot niya na rin ang almost 1 million followers sa kanyang Facebook page. At sa bawat city na kanyang pinupuntahan ay dahil sumisikat na nga rin ay paminsan-minsan ay yung kanyang mga supporters na nanonood sa kanyang mga live ang siya na rin mismo sumasalubong sa kanyang pagdating sa kanilang city. Yung iba nga ay pinapatuloy at binibigyan pa siya ng chance ng makitulog sa kanilang bahay, dahil sa sikat na rin ay ang ibang mga LGU na kanyang madadaanan papunta sa dulo ng Pilipinas ay naglalaan na ng pondo upang abangan ang kanyang pagdating, tulad na lamang pagdating niya sa Mindanao. May mga pagkakataon din na naimbitahan siya ng iba't ibang istasyon upang kamustahin siya sa kanyang ginagawa. Sa bawat pagpunta niya sa iba't ibang city ng Pilipinas, ay ang pinaka-importante niyang dapat magawa sa paglalakbay niyang ito ay makakuha ng certificate bilang patunay na dumaan o galing siya doon. Ang Certificate of Recognition ay isend niya daw sa Guinness World Records as approved ng kanyang world record attempt. At dito nga pagdating niya sa isang lugar sa Visayas ay magkakanda leche-leche ang lahat. Dahil out of nowhere ay gumawa siya ng video rant na pinamagatang hindi ako nagsakripisyo para sa bayan para kamuhian. Gusto ko lang i-clarify namang gusto to, pero dahil sa mga nakikita ko, ayaw niya sa akin dito, madali ako mag-desisyon. Gusto ko magpatap sa head ng tourism natin, gusto ko siyang pag-usapin. Nakausap akong isang kayado natin dyan. Unang tanong niya sa akin, sino ka, ano kailangan mo rito? Ngayon, nung sinagot ko siya, sabi ko, papakilala na ako, sasabihin ko pa lang ang pangalan ko. Sabi niya sa akin, alam ko na mag-attend ako ng flag raising ceremony na wala na ako ng gala. Yun yung masakit dun yung wala ka namang ginagawang masama. Tumutulong ka pa sa turismo. Dami ko ng mga pinintahang lugar na pinopromote natin ang ating turismo. Kasama sa ginagawa kong sa paglalakbay ko yan. At dito tumaas ang kilay ng mga netizens dahil tila may utang na loob at kailangan pa magpasalamat ng mga Pilipino sa kanya dahil sa ginawa niyang paglalakad sa buong Pilipinas at pag-promote niya umano ng turismo. Sabi ko nga, madali akong kausap Madali lang naman din akong makisama at madali rin akong pakisamahan. Pero pag nakita ko ganyan, nakakawalang gana Ito yung ginagawa natin, kumbaga, pag dinaanan ko yung lugar mo, kasama kayo sa history walk. Ganun lang kasimple yun. At ang dadaanan ko kasama sa magiging history. Marami ang bumatiko sa kanya at napatanong kung papaano umano tataas ang turismo na dadaanan niya hindi naman siya umano kilala ng lahat na parabang artista na kapag napunta sa isang lugar ay magiging tourist destination na. Uminit ang ulo ng mga netizens dahil tila feeling VIP itong si Ferdinand matapos maglabas ng sama ng loob dahil hindi ito naasikaso ng mayos ng LGU sa Negros Oriental. Hindi daw siya ina-accommodate kahit pa alam niya na nananalanta pa noon ang bagyong Tino sa Cebu. Marami ang nagsasabi na sobrang mali ang kanyang ginagawang pagiging VIP, habang may bagyo, ay naniniwala pa rin siya na siya pa rin ang tama at mali ang LGU sa pag-handle sa kanya, kahit pa bumabaha at napakaraming tao ang apektado ng bagyong Tino. Ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, ganun din ang gawin nyo para sa akin, hindi naman ako ganun. Ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin? Para yung proseso natin, tuloy-tuloy na agad na pagdating ko ron, di na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito, gagawin pa yung Certificate of Recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo. Yan ang ipapasa natin para sa Guinness World Records. Hindi ko minamasama yung lugar nyo.
Wala akong sinabing ganun. At hindi rin ako nagpapa-VIP sa inyo. Napakasimple lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung katatapos na, andyan na naman isang bagyo. Ang hirap pang intindihin, sabi, magpapatap lang ako. Kung ano-ano na, VIP. Samantala, naspatan naman ng isang fancy looper sa isang remittance center at dito ay makikita natin magki-claim siya pera pero ang problema ay wala siyang dalang ID. Heto ngayon ang nakakatawa dahil sa kagustuhan niyang kumuha ng pera ay mantakin mo. Ba naman pinakita niya ang kanyang Philippine Looper Facebook page bilang ID at nang hindi na pagbigyan ng teller ay ayon nakasimangot at nag-walkout malala. At ngayon, hindi na nakapagtimbi ang isang counselor na may pangalang Erwin Macias na persona non grata itong looper. Ikay niya sa isang post, persona non grata, ikaw ang nagsimula, ako ang tatapos. One resolution for Negrenses, pero muling bumanat itong si looper at sinabing, pag-aralan mo muna yan bago maging persona non grata ang isang individual. Board member ka pa naman, wala kang alam sa batas. Calling the attention of the Office of the President. Nakamonitor kayo sa akin, di ba? Pakibigyan ng disciplinary action 8080 sa batas.